Good day! Are we digitally ready? This is a question that teachers and learners are probably asking right now. With the advent of DepEd's Digital Rise program, the Open Educational Resources, or OER, was woven together and finally realized. This project prioritizes the necessity to enhance the digital literacy skills of every teacher and learner in the country. Our OER mission is to connect the disconnected. OER is indeed an innovative initiative with a lofty aim to get disconnected schools and last-mile schools connected through ICT even without an internet connection. It is designed to cater to the need of these schools for interactivity, digitalization, and delivery of 21st century skills that will ensure that every learner is future ready. Join us in another training workshop and learn more about open educational resources, whose primary purpose is to provide support and assistance to learners and teachers in this rapid advancement of technology. Our goal is to build and strengthen the capabilities of public and private teachers, school heads, and supervisors by teaching you to create and design interactive, localized, and contextualized instructional materials for teaching using basic, advanced, and proficiency software and tools. Surely, this will be another exciting and engaging webinar training workshop. Together, let's all rise amidst this crisis. Para sa bata, para sa bayan, para sa guro. Sulong Edukalidad! Magandang araw, Sir Wilbur po, at your service. Narito ang itulay upang gabayan ka sa inyong pag-aaral upang lubos na maunawaan ang iba't ibang paksa o subject. Ang itulay ay isang free online tutorial class na pinangungunahan ng ICTS Educational Technology Unit sa pamumuno ni Undersecretary Elaine Del B. Pascua. Ang programang ito ay hindi lamang para sa mga bata, kundi ito rin ay magsisilbing gabay sa mga magulang at mga guro kung paano nila ituturo o gagabayan sa bawat asignatura ang kanilang mga anak o mga estudyante. Sa kasalukuyan, ang self-learning module mula sa rehiyon ng Calabarzon at kilala sa tawag na Pivot ang ginagamit sa ating itulay online class. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Ihanda na ang inyong mga ballpen o lapis, papel o kwaderno at samahan kaming itulay ang pagkatuto para sa bawat batang Pilipino. Sama-sama tayong magtutulungan para malampasan ang mga hamon sa panahong ito. Halina't matuto kasama ang inyong online tutor sa oras na ito. So ayan, magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po ay ako nga po pala si Tutor Sherwin, ang inyong makakasama sa ating Alternative Learning System, Learning Strand 3 Elementary Mathematics mula alas 5 hanggang alas 6 ngayong araw na ito. Okay? Huwag natin kalimutan nga pala ang ating YouTube channel, DepEd EdTech Unit, na mag-subscribe kayo, DepEd TV, ang ating FB page, DepEd EdTech Unit, DepEd Philippines, at DepEd tayo. Yan. So muli, binabati muna natin ang ating viewer, si Sir Eric Sabado. Good afternoon po sa inyo. Okay? Ayan, pakilagay niyo po yung lugar niyo para at least ma-mention po natin kung saan po kayo galing. Ayan, magandang hapon po sa inyong lahat. So ito ay isang kapanabik na naman na lesson na ating pag-aaralan ngayong araw na to, kung saan nag-promise ako last week. I will be teaching you the shortcuts and techniques on how to identify the best answer sa mga multiple choice na type of test in mathematics. Ayan, so yung mga shortcut natin to gagawin natin to, no? So again, please share po natin ang ating itulay na live ngayon para at least marami pong estudyante yung matuto sa gagawin natin. Especially, ang topic na i-discuss ko ngayon ay fraction. No? Para ba natin makukuha agad yung best answer, no? Used in the given
and situation or problem sa mga mathematics natin, ano? So which is personally ako, nung naintindihan ko to, hindi po talaga ako mahilig sa mathematics. Ayoko nga yung mathematics sa subject. Pero again, nung naintindihan ko to, salamat na lang sa mga guro ko na nagturo sa akin, no? Na nagtiyaga na maintindihan ko to, at lalong-lalo na doon sa aking college professor, si Sir Tonido. Ayan. So Sir Tonido, salamat po sa inyo. Ayan, sa pagtuturo niyo po sa akin. Ayan. So muli, magandang hapon sa inyo. Ayan, shoutout natin si Sir Mark Edward. Yan, na laging nakatutok po sa ating mga Itulay session. Sir Edward, magandang hapon po sa iyo. Ayan, so present daw po siya. Always present si Sir Mark Edward. So good afternoon, Sir Mark Edward. So ayan, so hintayin natin yung iba po. Okay, so please post po kung saan po kayo galing para at least ma-identify po natin, no? At ma-mention ko po at makapagpasalamat po ako doon sa mga lugar at mga schools, mga teachers niyo na dapat nating pasalamatan. So again, please share our Itulay session for today. So ayan. So ayan, si Ma'am Charlene, ayan, Gabule, Derek Quito, always sharing your Itulay lecture. Ayan, thank you ma'am, thank you. Highly appreciated po. Okay, salamat po sa ating mga kasamahan po dyan, okay, na instructional manager, at the same time ang ating mga mobile teachers, mga supervisor, hello po sa bawat division at bawat regions po. Hello po sa inyo pong lahat, ano? So ayan, so using ko lang yung headset ko, magkaiba yung headset ko, no? Kasi nasa meeting din ako while doing this presentation, no? So multitasking lang. So okay, so it's a big help, yan, to my ALS learners. Okay, so ayan, so tulungan natin yung mga ALS learner natin na makapasa, no? Mostly yung scenario na gagawin ko ngayon, pagkuha ng best answer. Please participate. Pwede po kayo mag-comment, mag-chat, okay, sa ating chat box para at least may post ko po ang inyong mga sagot. Ayan, ma'am. Thank you, Ma'am Charlene. Ayan. So proceed po tayo sa part natin ng ating Itulay. So ano-ano ang matututuhan mo sa module na ito? So part 2 na ng module na na-discuss ko po. Pero yun nga, ang gagawin natin is the upgrade version or the other version. So pagkatapos pag-aralan ng araling ito, maaari mo nang masabi kung ano ang mga di magkatulad na fraksyon. Maisagawa ang pagdaragdag at pagbabawas ng mga di magkatulad na fraksyon at malutas ang mga suliraning kaugnay sa mga di magkatulad na fraksyon. Okay, so actually ito yung mga problem natin na na-encounter sa mga estudyante, no? So again, review tayo. Review. Fraction, types of fractions, okay, from proper fraction to lowest term. So lagi nating tatandaan, ang proper fraction, ang partner niyan ay lowest term. At ngayon meron tayo ditong A, B, C, D. So ngayon ang tanong, paano natin makukuha yung best answer? So syempre yung best answer, nasa choices na. So sabi dito, gawin natin siyang lowest term. And obviously, ang sagot na natin sa numerator, sabi ng multiple choice, ay number 1. So, hindi na pala natin kailangan isolve yung numerator. Kasi obviously, sinabi niya na ang sagot ay number 1. Okay. So, nag-gets po natin ang technique na yan. Ayan, sabi ni Ma'am Tuyan. Okay, Ma'am Tuyan, thank you. Ang sagot mo ay letter B. O, sabi niya po yan. How about yung iba pong na nakatutok sa atin? So again, yung tinuturo ko po dito is technique na pwede nating magamit. Although alam na natin yung skills, ano? Na-acquire natin yung skill. Ngayon, i-apply natin. Sabi ni Charlene, B din ang sagot. Ayan. So titingnan natin kung tama sila. Okay, so obviously, kung makikita natin dyan, okay, so paano ba natin isosolve yan? Okay? Siyempre, tingnan natin yung 2 at saka 6. At pag naglo-lowest term tayo, ang kailangan natin, multiples. Okay, so syempre mag-umpisa tayo sa 2. Bilang tayo, 2, 4, 6. So anong ibig sabihin, sir? So yung 2 at saka yung 6, kita natin na pwede siya sa multiples of 2, which is very important. Okay? So hindi na natin kailangan yung numerator. 1 na nga raw yung numerator, sabi ng ABCD. Yung denominator, paano natin gagawin, sir? Ibibilangin natin yung multiples, 1, pang-una yung 1, ay yung 2, pangalawa yung 4, at pangatlo yung 6. So ang tamang sagot ay letter B. Ayun. So ganun pala yun, sir. Ayan, sabi ni Ma'am Jane, B
B din daw ang sagot niya. Yan. So, ganun lang pala yun. Ganun lang po yung pagsagot dito, no? So, kung marunong ka ng skills na to, ay nako, 100% sure ako. Possible, mag-perfect mo yung test. Okay, next, given. Next challenge, ano? 1/3 ang sagot, ano? Next challenge, we have 8 and 12. So again, gagawin natin siyang lowest term bucket. Isa siyang proper fraction. At sabi sa choices, ang choices daw ay 2/2, 2/3, 2/4, at 2/12. And obviously, sinabi na. Okay, sinabi na yung sagot sa numerator na 2. So hindi na natin kailangan i-solve yung numerator na 2. Kasi 2 na nga daw. Okay, so ngayon, gusto kong i-post nyo yung sagot nyo. Paano makukuha yung best answer? So we are doing best of the best solution. Simple lang to. Parang mind setting lang to. Ay, ganito pala yung technique. Okay? So ayan, sumagot na si Ma'am Charlene. Ang sagot niya daw, B pa rin daw. Ayan, B ang sagot ni Ma'am Charlene. Okay? Okay? So ayan. Kung may correction tayo, magpo-correct tayo syempre, di ba? Ayan, sige po. Sige, mag-post pa po kayo ng inyong sagot. Pero din mag-solve kayo. Pwede rin kayo mag-solve. Pero again, I'm going to teach you how to analyze the question and the choices and how to get the best answer. Syempre, that's why we are doing the best of mathematics. Ayan. So, syempre, natutunan ko to. I-share ko sa inyo. Okay, sabi ni Ma'am Tuyan, letter B daw. Sabi ni Ma'am Jean, letter B din daw ang sagot niya. Okay, how about kaya yung ibang mga nakatutok sa atin? Ano kaya ang sagot nila, no? Please join us and participate in doing this kasi malaking tulong po to na yung mga brain cells natin, no? Ay, ganun pala yun. Ganun lang pala mag-analyze at kumuha ng best answer. Ayan, so habang nag-aantay tayo, analyze natin to. So, ano kaya yung gagawin natin? So, syempre, titingnan natin yung 8 at saka yung 12. Syempre, so, saan tayo pwedeng magbilang? Okay, sir. 4, 8, 12. So bakit sir hindi ka nagsimula sa 2? O, sige, bilang tayo. 2, 4, 6, 8. O may 8 siya. 10, 12. So ibig sabihin sa 2 pwede. So sir, bakit 4? E di bilang ulit tayo. How about yung 3? 3, 6, 9. O 9 na siya. Susunod 12. O, ibig sabihin wala yung 8. So hindi pwede yung 3. O, sunod 4. 4, 8, 12. O, sir, 4 na nga. Pwede nga. How about yung 5? 5, 10, 15. Oh, hindi pwede yung 5 kasi wala dong 8 at saka wala ring 12. Okay, next 6. 6, 8, 6, 12. Okay, may 12 pero wala yung 8. So mali yung 6. How about 7, sir? 7, 14, 21. Oh, wala rin yung 8 tsaka 12 sa 7 so hindi pwedeng 7. Sa 8, sir? 8, 16. So may 8 ka pero wala kang 16. Okay, kasi 12 lang yung nakalagay dito. So, anong nangyari, sir? Pupunta ba ako sa 9? No, hindi ka na pupunta sa pagbilang sa 9 kasi 8 lang to. So, sir, bakit 4 ang pinili mo at hindi 2? To make it easy at to make our lesson easy, syempre kuhanin mo na yung pinakamataas na multiples para pag nagbilang ka, sagot na agad. Hindi mo na siya ilo-lowest term. Although pwede po yung 2, ha? So, shout out natin si Prado. Hello, Prado. Alternative Learning. KES. Nabota City. So, hello po sa inyo, Sir Prado Onelas Adela. Ayan, thank you po sa sa atin, pag-join. So ngayon ang gagawin natin, kinuha natin yung 4. Pwede yung 2. Pero mas gusto ko sa 4. Bakit? Para mabilis. Tingnan niyo po ha. So bibilang lang tayo. Pang ilan yung 12? 1, 2, 3. So pangatlo. So ibig sabihin, ang sagot natin ay 2/3, which is letter B. So ayan. So congratulations, Ma'am Charlene, Ma'am Tuyan, Ma'am Jane, ayan, thank you po sa inyo pong sagot. At may isa pang Jane, ayan. Okay, so i-hello natin si Irish La Rosa. Hello sa iyo, good afternoon din po sa iyo. Ayan. Okay, so yun po, ang tamang sagot natin ay letter B. Ay, ganun lang pala. Opo, ganun lang. Next, type of fraction, another 12/15. At gagawin na ulit natin siyang lowest term. So, obviously, sa choices, tingnan natin yung choices. Ang numerator daw nito ay 4. So, ibig sabihin, 4 na yung lalagay ko doon. So, hindi ko na siya isa-solve. Saan ako magpo-focus? Sa denominator. Ang denominator ko daw ay 2, 3, 4, at 5. So, doon lang ako magpo-focus. So, paano ko gagawin yan?
So magbibilang ako. Okay, paano ako magbibilang? So hanapin ko yung 12 at 15. Saan kaya ako pwedeng makakuha ng multiples? Okay? Subukan ko yung 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. So hindi pwede yung 2 kasi 16 na yun, 15 lang. So 3. 3, 6, 9, 12, 15. Oh, pwede pa, pwede yun. Haba, baka may 4 pa. 4, 8, 12, 16. Ay, 16 na siya, hindi pwede. How about 5? 5, 10, 15. Oh, may 15 pero walang 5. Sa 6, 6, 12, 18. Oh, may 12 pero walang 18. 15 lang to. 7, 7, 14. Okay, 7, 14, 21. Oh, lalong wala yung 12 at saka 15. 8, 8, 16. Ah, sobra na. Wala nang 12 at saka 15 doon. How about 9? 9, 18. So, pwede siya saan? Sa 3. So, sa 3 lang ako magbibilang. 3, 6, 9, 12, at may 15. Okay, bilangin ko pang ilan yung 15. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. So, ang sagot ngayon natin ay letter D. Ayan. So, congrats, Ma'am Charlene, Sir Mark, Sir Prado. Ayan. And then, Adela. Sorry. And then, kay Tuyan. Ayan. Thank you po. Ma'am Roslyn. Kay Jane. Ayan. Thank you po sa inyo, no, sa pagsali. No? So, yun lang pala yun. Okay? So, just counting lang po yung ginagawa ko. No? Counting technique. Okay? 4/5 ang sagot. How about this one? Next challenge, 10/12. Ay, lagot. Nagbago na yung numerator ko, 2, 3, 4, 5. Pero, yung denominator ko, 6. So, obviously, 6 na yung denominator ko. So, hindi ko na siya isa-solve. Sinabi na na 6 daw ang sagot ko. Okay? So, sir, ngayon ang tanong, paano ko kukuhanin yung numerator? So, same process. Let's count multiples. Okay? So, yan na yung 6. So, magbibilang lang tayo sa 2 ulit. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Uy, may 10 at saka 12. So, pwede siya sa 2. How about sa 4? 4, 8, 12. Oh, may 12 pero walang 10. How about sa 5? 5, 10, 15. Oh, may 10 pero walang 15. 6, 12. Oh, may 12 pero walang 10. 7, 14. Oh, wala parehas. 8, 16. Oh, parehas wala. 9, 18. Ay, parehas wala. Okay, so may ibig sabihin, saan lang ako pwede? Sa 2. Ayan, sa 2 ako magbibilang. 2, 4, 6, 8, 10, 12. So, ang hinahanap ko lang ay 10. So, pang ilan ba yung 10? Bilang 1, 2, 3, 4, 5. So, ang sagot ko ay letter D, 5/6. Ayan. So, thank you sa nagsagot. Ayan, letter D, 5/6. Ayan. Ma'am Tuyan, thank you, ma'am. Sir, ayan, Ma'am Charlene and Sir Edward. So, thank you po, Mark Edward. So, ganun lang pala siya, no? Next one. Okay, so sabi naman dito, improper fraction naman. Gagawin ko naman siyang mixed number. So, analyze natin yung given. At saka yung choices. 20/8. Tapos dito daw, ayan, umabol si Ma'am Jane. Okay. Ang choices ko daw is 1 and 4/8. 1 and 1/2. Then biglang naging 2 and 4/8. So, kung makikita ko parehas 4/8 to. Okay, ito naman B at saka D, parehas din 1/2. So, ngayon, paano ko siya ngayon isosolve? So, analyze natin yung A. So, paano ba mag-change ng improper sa mix? Okay, mostly dinidivide yan. No? So, pero padali na lang natin. Mag-counting na lang tayo. Okay, bilangin natin ilang 8 meron sa 20. So, bilang 8, 16, 24. So, kung 24 siya, sobra na. So, dapat 20 lang. So, ilan dapat siya? Dalawa lang. So, ibig sabihin, merong dalawang 8 sa 20. So, dalawang 8 sa 20. So, ibig sabihin, yung dalawa dito mali na. Bakit siya, sir, no? Mali. 1 sila parehas So, ngayon, natanggal na natin yung dalawa. Ang pagpipilian na natin ngayon ay yung C at saka D. And obviously, makikita nyo to, 4/8, sir. 4/8 yan. Ayan na yung 2 ko, di ba? So, bakit, sir, naging 2? Ayan, o. Dalawang 2, 16. O, pwede kong tanggalin yung 16 sa 20. So, sir, kung nagtanggal ako ng 16 sa 20, so dapat 4/8 ang sagot ko. Ayan, 4/8. Kaya lang ang tanong, 4/8. Okay? So yung 4/8 ko, sir, proper fraction. So kung proper fraction sa, sir, pwede siyang maging lowest term. So paano gagawin ko, sir?
So magbibilang ako dun sa 4, 8. Saan ko bibilangin, sir? Siyempre, multiples. Ang highest multiples na pwede ang 4 at saka 8 ay 4 at sa 4. Okay, so ngayon ang tanong, pang ilan yung 4? Pang una. That's why 1. Ayan, at saka yung 8 ay 2. So imbis na 2 and 48 ang sagot ko, so tingnan nyo agad yung 48. Nalo-lowest term ba yung 48? Yes, 1/2. So ang sagot natin ay letter B. Ay, ganun lang pala yun. Ayan, sumali na si Ma'am Joan. Okay, Johnny. Okay, Johnny o Joan. Okay. Okay, si Ma'am Charlene, Sir Edward, si Ma'am Jane. Ayan, thank you po sa pagsagot. Okay, so ganun lang pala siya, no? Madali lang pala siya. So how about this one? Same process lang to, no? So basta kailangan lang, practicein lang natin ang practicein to. 10 over 18. 18 over 10. So sa choices, 1, 8, 10. 1 and 4/5, 2 and 4/8, then 2 and 1/2. So ngayon, medyo na iba-iba na yung choices. So ngayon ang tanong, sir, anong gagawin ko? So, siyempre magbilang ka lang. Diba? Ang ginagawa natin, ilang 10, meron ng 18. So bilang tayo. Okay, 10, 20. So 20 na siya, sobra na. So ilang 10 lang meron ng 18? Isa. So ibig sabihin yung dalawa, ayan na, C at D, mali na. Okay, kasi 2 na siya. Okay, so I hope naiintindihan niyo yung ginagawa nating process, ano? Ulitin natin. Mali yung 2 kasi isa lang yung 10 na meron sa 18. So mali na yung C at saka D. So ngayon, mapapadali na natin yung trabaho natin. So meron na tayo itong 8 over 10 at saka 4 over 5. So pareha siyang proper fraction. Kaya lang analyze natin, no? 1 yung sagot and then 8, 10. Yung 8, 10, pwede pa ba siyang ma-lowest term? So siguro, pwede natin siyang ma-lowest term. Ano? Paano paraan? Okay, 8 over 10, bilang lang tayo sa multiples of 2. Lagi tayo magsimula sa 2, pataas, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hanggang sa makuha natin yung pinakamataas. So magbilang tayo dito sa 2. Ayun, nakita natin yung 8. So yung 8 pang 4. And then yung 5, ay yung 10 pang 5. So that's why the best answer is letter B. Ayan. So I hope naintindihan niyo yan, ano? So ayan, sabi ni Ma'am Joni, the lowest term. Ayan, sabi ni Mark, B. Sabi ni Ma'am Tuyan, B. Sabi ni Ma'am Prado, B. Ayan, sabi ni Ma'am Joni, B. Okay, so yun pala yun, ano? Ganun lang pala yung technique dito, no? Okay, next. Okay. Okay, so ayan. So hanapin ang LCD ng mga sumusunod. So kung makikita natin sa A, B, C, D, okay, nakalagay dito 4, 8, 12, 24. So let's analyze. So, yeah, 4. Ito yung 4. Yung 4 ba, pwede ba sa 8 at saka sa 12 na maging least common denominator? Pag sinabing least common denominator, pwede ba yung 4 sa 8? Pag nagbilang ka ng 8, start ka na agad sa number 8. So mean to say, mali yung 8. Kasi hindi ka pwede magsimula sa 4. Kasi sabihin mo, 8 tapos 4. Mali. So how about yung 8? Yung 8, syempre mali na yung 4. So, yung 8 hindi rin pwede. Bakit? Yung 8 hindi pwede sa 12. Kasi pag nagbilang ka sa 12, hindi pwedeng 12, 8, 4. O mali, hindi pwede. Okay, paano ba magbilang nun? 12, 24. 12, 24. O, 24. 12, 24. So, siguro yung 24 pwede sa 4. O, bibilang ako. 4, 8, 12, 16, 20, 24. O, may 24 yung 4. Tama. How about yung 8? 8, 16, 24. Oh, may 24 din yung 8. So, ibig sabihin, mali yung 12. Okay? So, ang tamang sagot ay letter D. So, kasi pwede yung 12 sa 24 at pwede rin yung 4 sa 24 at 8. Meron din siyang 24. So, bawat multiple sila, may sagot. So, salamat po sa sumagot. Ayan, letter D, letter D, letter D, and letter D, and letter D. So, ulit, ang tamang sagot ay 24. Kasi yung 12, hindi pwede kang magbilang sa 4 or 8, 12. So may 12 siya. How about sa 8? 8, 16. So hindi siya pwede. Okay, so dito siya nagkamali. Sa 4 may 12. Sa 8, walang 12. So ang sagot natin is 24. Next challenge. So analyze natin. 3, LCD, 3, 6, 9, and 18. So yung 3. Yung 3 ba? Pwede sa 6 at 9. So bilang tayo. 3, 6, 9. Yes, correct. How about yung 6? 6, 12. Ala, yung 6 walang 3.
Kasi pag nagbilang ka ng 6, hindi pwedeng 6, 3. So mali na yung 3. Okay? Okay? Yung 6, mali na din. Okay, how about yung 9, sir? 9, 18. O yung 18, 9, 18. So mali yung 6 at saka yung 3. So hindi ka pwedeng magbilang pabalik. 9, 6, 3. Dapat 9, 18. So pag nagbilang ako ng 18, ayan, dalawa na yung pagpipilian. So kung mali na yung 9, so tama na yung 18. So paano i-check? 9, 18. Yun, tama. 6, 6, 12, 18. O, tama rin. How about sa 3? 3, 6, 9, 12, 15, 18. So ibig sabihin, 18 is the best answer. Ayan. So B, 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 B. Ayan, B, B, B. Ayan, tama. Let's go to the next challenge. Okay, so next challenge naman, mag-a-add naman tayo. Okay? So ano ba yung gagawin natin dito? Siyempre, tingnan natin yung 4, 12, tsaka 16. Okay? So ang tanong lang naman dito, LCD. So same process lang din naman yung gagawin natin. This common denominator. So bilang lang tayo, 4, 8, 12, 16 hanggang 28. Sa 12, magbilang din tayo. 12, 4, 24, 36, 38, 48. Sa 6, magbilang tayo. 6, 12, 18, 24, 30. So ngayon ang tanong, yung 4 ba at 6 pwede? No, kasi wala yung 12 na 4 at saka 6. Okay? So ngayon, ibig sabihin, pwede yung 12. So mean to say, mali yung 4, 6 at saka 10. Kasi bakit? Hindi pwede yung 4, 6 at saka 10 na makuha na least common denominator. Kasi bakit? Pare-parehas sila sa 12. Yan. Okay? So D ang sagot. Yan. Very good. Yan. Di ba? Yan. So I hope naiintindihan nyo itong ginagawa natin at nag-enjoy kayo. Isa pa. LCD uli. So same process. 5, 10, 15. Bilang tayo. 10, 20, 30. 5, 10, 15, 20, 25, 30. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. So pag inanalyze natin, mali yung 5, mali rin yung 3, mali rin yung 150. Okay? Bakit? Kasi 30 ang least common denominator, which is letter C ang tamang sagot. Ayan. C, 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 C. Ayan. C ang tamang sagot. Ayan. Okay? Next one. Okay, so next one po natin, i-add uli natin. So ngayon, tingnan natin to. Okay, analyze natin to. So ngayon yung choices natin dito, 12, 12, 3, 3. So obviously, pag in-analyze natin siya, okay, so hindi pwede yung 3. Kasi 12 yung pinaka-the best. Okay, so ibig sabihin, okay, mamalian na natin yung B at saka yung letter B. Okay? So bakit? Pag sinolve natin siya, okay? So ganyan yung lalabas. Okay? Bakit nagkamali, sir, yung 1? Okay? Bakit mali yung 1, sir? Kasi common sense. 1 plus 3 plus 1. Hindi 1 ang sagot doon. So yun. So common sense, must be common sense siya. So mali yung 3 na denominator sa LCD. So mali rin yung 1 over 12 kasi pag nag-add ka na dito, mataas na. Yan. So letter A ang tamang sagot. Then, pag ni-lowest term mo siya, kasi 8 over 12 is a proper fraction, so kailangan mo ng multiples of 2, multiples of 3, multiples of 4. Kaya lang ulit, gagamitin natin yung pinaka-mataas. So ang pinaka-mataas is multiples of 4. So kung multiples of 4 siya, so ang lalabas, pang ilan yung 8? Pangalawa. Pang ilan yung 12? Okay, pangatlo. So actually, kung mapapansin natin, no? Ano nangyari, sir? Kanina mali yung B, sabi mo. So ngayon, akala ko tama na yung letter A. Okay, so bakit ngayon, sir, 2/3 na? So kung i-analyze natin yung given, sinolve ko siya 8 over 12, no? Okay? Kaya siya naging 2/3 is because may lowest term pa rin siya. So ano yung most common mistake na nakikita ng bata or nagagawa ng estudyante? Nagkakamali sila minsan kasi yung tingin nila dun sa given, okay, tulad nito, akala nila 12 na.
Okay, yung kanyang LCD, which is correct. Tama naman, 8/12. Ayun. Kaya lang, akala mo na yung letter A yung tamang sagot. Nung napansin mo, 8/12 pala ay proper fraction. Ha? So ngayon, yung proper fraction pala, pwede kong i-lowest term, which is 2/3. Okay, so that's why mali yung A, C, at saka D. Ayan. So yun yung mga common mistake ng mga estudyante na napapansin na, 8/12, tama na yan. Di nila napansin na kailangan palang i-lowest term yan. Ayan. So yun yan ha. So pinakita natin yung mga common mistakes na possible na ma-encounter ng mga estudyante. No? Next one. Kumuha si Mang Andy ng 1/7 kaban ng bigas mula sa 2/3 kaban ng bigas. Gaano karami ang natira? So kung gaano karami ang natira yan, isusubtract natin. Okay? So ngayon, analyze natin to. So dissimilar to, no? Dissimilar fraction to. Okay? So kung dissimilar fraction to, ano nga bang gagawin natin? So i-analyze na lang natin itong A, B, C, D kasi nandito na yung sagot eh. So sabi sa A, at saka sa B, ang denominator ko daw ay 21. Okay. Kung letter C naman, ang denominator ko naman ay 10. So obviously, kung i-analyze ko itong C at D, okay, hindi yata pwedeng ang maging denominator ko ay 10. Bakit? Pag nagbilang ako sa multiples ng 3 para sa LCD, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. Okay, so yun, stop muna ako sa 21. 7, 14, 21. Oh, tama pala yun, no? 21 pala ang aking denominator. Kasi sinabi na ng AB na 21 ang denominator mo. So ngayon, paano ka malalaman yung tamang sagot? So pwede bang 2 minus 1 equals 3? Parang hindi. Diba? Dapat 2 plus 1 equals 3. So ngayon, sa pag-analyze natin doon, alam na natin na ang sagot ay 11/12. Ayan. So kasi hindi pwedeng 2 minus 1 equals 3. Okay, so 11/21. Okay? So ayan. Next natin na challenge. Ayan. So thank you sa mga nagsagot. Ayan. Okay? Next. Okay, next challenge. Okay, si Aling Basya ay may ipinagbiling 12 1/4 na kilo ng karne. Kung siya ay nakabili ng 9 1/2 na kilo ng karne, ilang kilo ng karne ang natira upang ipagbili? So syempre, obviously, okay, analyze natin yan. Okay, so common sense tayo. Gagamit tayo ng common sense, ha? Okay, so 12. Pag sinubtract lang muna natin itong 12 minus 9, ang sagot ay 3. Ayan. Sa choices, walang 3. Ayan. So obviously, common sense, kung may 12 ako, tapos may 9 ako, pag may 9 ko, 3 dapat ang sagot. Meron pa ako ditong 1/4 and 1/2. So ibig sabihin, hindi siya pwedeng maging 1. Okay? So kung hindi siya pwedeng maging 1, mali yung A, mali rin yung B. Ayan. So ngayon, next na i-analyze ko yung C at saka D. Yung C at saka D, pag financing ko siya, 2. Pareha silang 2. Ngayon ang tanong, 4/4. Pag nag-4/4 ako, equals to 1 yun. So kung equals to 1 tong 4/4 plus 2, 3 yun. So meaning to say, mali yung letter D. So the best answer is letter C. 3/4. 2 and 3/4. Okay? So I hope naintindihan po natin yon. Yung paliwanag dito, 4/4 is 1 whole plus 2 is equals to 3. Okay? So 3 na yon. Meron ka pang fraction dito. So hindi pwede. Kasi ibabawas mo rin yan dun sa given. Okay? So 2 and 3/4. Okay? Next. Ito. Marami din dito nagkakamali, no? So ayan, salamat sa nagsagot ng letter C. Si Ma'am Jane, Ma'am Tuyan, Roslyn, at si Ma'am Charlene, si Prado, Ma'am Adela, Cornelas Adela. Thank you po sa pagsagot. Ano? Next. 5. Okay, 5 plus 8/5. So plus. So pag nag-plus ako,
So in short, kung 5 na to, so hindi pwede siyang maging 2. Kasi pinalas ko na eh. Oo, tama. So hindi na siya pwede maging 2 kasi mali na. So ngayon ang tanong dito, ano kaya yung magiging sagot ko dito? Okay? 3/5 ba o 4/5 ba? So obviously, 5 yung denominator ko. So ngayon ang tanong, paano naging 6? So analyze natin itong 8/5. So yung 8/5, para mapabilis na lang tayo, ilang 5 meron sa 8? So kung ilang 5 meron sa 8, merong isa. Kaya pala siya naging 6 kasi 5 plus 1 is equal to 6. Yun, tama. So ngayon next, sir, paano nakuha yung 3 or 4? So isubtract mo na lang to. Dahil ibabawas mo yung 5 sa 8. So 8 minus 5, ilan? 3. So 3 po. Nihina ang internet natin. Ayan, letter C ang tamang sagot. Ayan, thank you po sa mga nagsasagot. Okay, nagpa-participate. Ayun, nakakatulong po ako sa pag-analyze. Okay, next. Okay, next. Ang isang lalagyan ng tubig ay naglalaman ng 5 1/2 na galon ng tubig. Ginamit ni Aling Seni ang 1 3/4. So kung ginamit, nabawasan na galon nito upang makagawa ng juice. Gaano karaming tubig ang natira? So kung nabawasan siya, analyze natin to. Sir, yung A ko 4, yung B ko 4, yung C ko 4, at yung D ko 4 din. Okay. So kung 4 siya, parang may mali kaya yata dyan, sir. So paano ba natin i-analyze yan? Okay? Kasi kung i-analyze natin siya, okay? Sir, Bin, merong ballpen. Okay? Merong ballpen. Okay? So yan, so kung i-analyze natin siya, so 5 minus 1, 4 yun. Okay, tama siya. Kaya lang ang problem natin, yung 1/2 dito, mas maliit siya kaysa sa 3/4. So sir, paano gagawin natin? Okay? So analyze natin. So dito ngayon lumalabas yung pagsosolve natin. Pwede ka bang isubtract yung kalahati sa 3/4? Parang hindi ka pwedeng magbawas ng hindi ka pwedeng magbawas ng 1/2 dun sa 3/4 sa 1/2 kasi mas malaki yung 3/4 kaysa sa 1/2. So ano mangyayari? So ang mangyayari ngayon, hihiram ka dapat dito. So ibig sabihin, sir, wala po yatang correct answer dyan. Okay, kasi mali yung 4, mali yung 4, mali yung 4. Okay? So mali din yung letter C. Okay, kasi bakit? Bakit siya nagkamali, sir? Kasi obviously, pagka ikaw nag-solve ng 1/2, tingnan natin, papakita ko sa inyo 1/2, 1/4, 1/2, 3/4, and then 1. So kung naalala nyo, yung tinuro ko sa inyo nung last time, okay, papakita ko lang to Ayan, so nakita nyo, no? So 1/4, okay, 1/2, 3/4. So ibig sabihin, mas malaki yung 3/4, ano? Mas malaki yung 3/4 kaysa sa 1/2. So anong mangyayari dun sa 5? Okay, kailangan magbigay yung 5 dito sa 1/2. Okay, para Para tumaas siya kaysa sa 3/4. So paano gagawin natin? So 5. Okay. So obviously, yung 1/2, dadagdagan ko pa siya ng ng 1 whole dapat, no? Sir, kaya lang problema ko, sir. Okay, kaya lang problema ko kasi, sir. 1/2 to, ito 3/4. So ganito na lang gawin mong technique. So bawasan mo na yung 3/4 mo. Okay, bawasan mo yung 3/4 mo ng 1/2. So pag binawasan mo yung 3/4 mo ng 1/2, anong mangyayari? Ang matitira, 1/4. Okay, so tingnan natin. Okay. So yung 3/4, babawasan ko ng 1/2.
So pag tinanggalan ko yung 3/4 ng 1/2, ang matitira dun sa 3/4 ko ay 1/4 na lang. So ibig sabihin mo, wala na yung 1/2 ko dito sa taas. So ngayon ang tanong, sir, paano ko siya isa-solve? Okay? So ngayon ang gagawin nyo, babawas kayo ng isa dun sa 5, 4, basta magiging 4 na lang siya. Magiging 4. So sir, paano ngayon gagawin yung fraction na magkaroon dito? So titingin lang ako dito sa 4. Punta ko sa 4. Tapos, ayan. Copying ko yung 4 ng denominator. Siyempre, yun din ang magiging numerator mo. Okay? So ang mangyayari sa kanya, 4 and 4/4 na minus 1 and 1/4. So ibig sabihin, parehas sila ng denominator. So kung parehas sila ng denominator, pwede ka nang i-subtract yung 4 minus 1 is equals to 3. And then, 4 minus 1 ulit is equals to 3 over 4. So ang mangyayari sa kanya, 4 and 4/4 minus 1 and 3/4. So ayan na yung bago na lalabas. So ito na yung bagong solution. 4 and 4/4 minus 1 and 3/4. Okay? Sorry. Okay, ay, hindi ko napansin. 1/4 nga pala yan. 1/4. Correction natin. 1/4. Okay? 1/4. Kasi binawasan na nga pala natin ng 1/2. So ang bago niya, 4 and 4/4 minus 1 and 1/4. So solve na natin itong 4 minus 1 is equals to 3. And then 4 minus 1 is equals to 3. So ano magiging sagot natin? 3 and 3/4. Yan. So tama yung sagot ng mga nasa comment. Ano? So 3 and 3/4. Sabi ni Ma'am Jermaine, 3 and 3/4 at saka 3 and 3/4. So ibig sabihin may mali doon sa question. So pwede natin tong i-edit. So imbis na ito yung magiging sagot natin, dapat pala ito ay 3. Ayun. So yun pala yung tamang gawain dyan. So kung may mali, okay, so ibig sabihin, okay, so sa math kasi, di ba sabi, write the correct answer. So minsan di napapansin ng mga estudyante, ay may error pala dun sa choices. So ang tamang sagot ko is 3 and 3/4. Okay? Let's go now to the next challenge. Okay? This is the next challenge natin na gagawin. As you can see, okay? May mga pagkakataon na ang pinagagawa natin sa mga estudyante is may mga error po yung mga choices natin. And sometimes, okay, may mga gantong mga scenario din. Okay, so pakita ko sa inyo ha. Sometimes ito, nakalagay dito, 1. Meron din dito nakalagay 2. Ayan. Tapos mapapansin nyo dyan, no? Ganyan yung mga choices. So 1, 2, 3, 4. So yan yung isa sa mga ginagawa sa choices. Another way, gagawin tong 3/4. 3/4. Ayan, ito gagawin ding 3/4. Ayan, ito rin gagawin ding 3/4. Ayan, may mga ganyang senaryo, no? So, minsan may encounter natin yung mga ganyang given. At the same time, ayan, tingnan nyo kung mapapansin nyo, parang minsan common sense na lang yung isa-solve natin. So, ang isa-solve na lang natin yan, 1 ba yung whole number? 2 ba? 3 ba? O 4? So, punta tayo sa isang choices din. Okay, so ito din, ganito rin. So, halimbawa, ganito. So, halimbawa, ito, nakalagay dito, 6 lahat to. 6. Ito, naka 6. So, ibig sabihin, lahat yan, 6. Pero, ang pagkakaiba niya naman, yung numerator naman. Ayan. So, mostly ganun yung nangyayari, no? Ayan, no? Di ba? O, ayan. So, minsan mga ganyan yung mga given, no? Medyo may isang number lang na iniiba. So, medyo tricky, no? So, ito pa, isa pa. Sa pang-sample. Ayan. Pang-sample. Ayan. So, dito naman may mga kentong given da, no? Nakita mo, 1 and 1/4, 1 and 2/4. Pero minsan pwede rin gawin yan, 1 and 3/4, 1 and 4/4. Okay, so makikita nyo, parehas lang din siya. 4/4, 4/4, 3/4, 3/4. Pero ang tanong lang, 1 or 2 ba siya? Okay? So, pipiliin mo lang kung alin yan. So, minsan common sense, no? 4/4, 2 na yan.
Kasi bakit? 4 over 4 is 1. Ito din. 4 over 4 is 1 plus 2. 3 na yun. Okay? Ayan. So, isa pa. Sa pang testing natin. Dito, pagdating dito. Ayan. 11 over 21. So, minsan meron din nakalagay dito. Okay? 3 over 21. Okay? Minsan nakalagay dito. 4. Okay? May nakalagay na ganyan, no? Over 21. Ayan. Meron din nakalagay minsan. 2, 3, 4, 12. Ayan. 21. Okay, so ito yung mga senaryo, no, na pwedeng ma-experience ng mga estudyante natin. Ayan. 321, 1121, 421, 1221. Ayan. Diba? So, yan, minsan ganyan yun, no? Medyo tricky lang, no? Another example. Example natin to. Okay, yan. Sampling pa natin to. Okay, minsan may ganito rin scenario, no? 2/3 to, no? Tapos lalagay dito, 212. 212. Yan. Then, lalagay din dito. Okay. Lagay dito. Dito naman sa kabila, kung dito, 2/3, 212. Tapos dito, nakalagay naman dito, minsan 11/12. Ayan. So, medyo tricky lang, no? Medyo, kino-combine lang minsan yung mga choices, no? Which is very helpful para sa atin. Ayan. So, isa pa. Ito naman. Minsan, ganito lang din yan. So, as you can see, nakita nyo yung given, ano? Halos galing lang dito sa given, no? 3, 5, 10. Ayan. So, minsan, common sense, lalagay nyo ito, 10. Ayan, 3, 5, 10, ano? So, may mamamali ka. So, may sabihin, walang correct answer. Write the correct answer. Minsan, yun yung problema, no? So, ilagay dito, 10. Tapos nagkamali sa write the correct answer. So, hindi po dapat nangyayari yung mga ganun. Ayan. Another one. Sub natin ito dito. Ayan. So, obviously, ito, dito galing yan. Dito ko kinuha yung 4. Dito galing yung 6. At okay, yung 12, dito galing. Ayan. Then, common sense, yung 10. Okay, so 4 plus 6. Ayan, so minsan ganun yung ginagawa, no? 4, pinagsasama 4 plus 6 equals 10. Ayan. So medyo yung trick doon lang din galing sa mga choices. Ano? Ayan, so isa pa. Ito. Diba? Ito, tingnan nyo. 3. Galing yung 3. Dito. Galing yung 6. Dito. Yung 9. Galing dito. Pero tingnan nyo, kung mapapansin nyo, no? 3, 6. Hindi yan pwede sa 9. Okay? Hindi siya pwede sa 9. Okay? Yung 9 naman, ang problema mo, okay? Hindi pwedeng 9 lang kasi hindi siya pwede dun sa 3. So that's why 8. So medyo tricky lang din. Ano? Tricky lang. Yan. Mga tricky test. Isa pa. So ito rin, galing din doon. Yung 4. Ayun yung 4. Yung 8. Galing yan dito. Yung 8. And then yung 12. Galing. Yung tanong, yung 4 hindi pwede sa 8. Pwede ka magbilang. 4, 8, 12. Okay, kaya lang problema mo pagpunta sa 8, hindi ka na pwede sa 4. Yung 12, hindi ka na rin pwede sa 8 at 4. So, ibig sabihin, itong tatlo, hindi pwede. So, medyo trick lang. Kaya, mga tricky. Okay? So, yan. Okay, so tama po bang yung 3 and 3/4? Okay, 3 and 3/4. Akala ko po 4 and 1/4. Ayan. So, sabi ni Ma'am Jane. Okay, ayan. Ma'am Jane. Kasi po, Ma'am Jane, dun sa 3/4, mapakita lang uli natin yun, yung part na yan. So, ulitin lang natin yung given. 5 and 1/2. Then, ayan, para maklarify lang po natin, 1 and 3/4. Okay, tapos analyze natin. 1/4, 1/2, 3/4, 1 whole. Ayan, siguro clarify lang natin to kay ma'am, no?
So tingnan nyo po dito sa given natin. 1/4, 1/2, 3/4, 1. So kung meron po tayong given dito, okay? So kung may given po tayo dito na 1/2 at saka 3/4, mas malaki po yung 3/4 kaysa sa 1/2. So ibig sabihin, yung 3/4, pwede kong bawasan ng 1/2. So pag binawasan ko siya ng 1/2 nito, so yung 1/2 nito, mawawala na po to. Okay? So kung binawasan ko siya ng 1/2, yung 3/4, ang matitira sa kanya ay 1/4 na lang. Okay? So tanggalin natin yung 1/2 ng 5. Yung 3/4, magbabago po siya, magiging 1/4 na lang. Yan. So ang mangyayari po sa kanya, yung 5, solo niya na, tanggal na si 1/2, tanggal na siya si 3/4. Si 3/4 kasi, binawasan ko ng 1/2, ang natira 1/2. So 5 na lang po siya, and 1 and 1/4. So 5 minus 1 and 1/4. Ayan. So ito na po yung bago. Okay, so ngayon ang tanong, hindi tayo pwedeng mag-solve ng whole number kasi meron tayong fraction dito na 1/4. So the only way is bawasan natin to ng 1 whole. Pag binawasan natin ng 1 whole, okay, so ano mangyayari sa 5? Magiging 4. Okay, and 1/4. Okay, so ngayon, yung 4, okay, may isang piraso siya, no? So para makabuo ko ng fraction na panglalagay ko dito, titingin lang ako dito sa denominator na 4. So magiging 4 dapat yan. So kailangan maging similar fraction. So anong gagawin ko? Yung denominator nung nasa taas ko, 4 din. And then ang numerator ko rin ay 4. So 4/4 is equals to 1 whole. So parang mangyari, 5 pa rin siya. So ngayon pwede na ako mag-solve kasi similar na to. 4 yung denominator, 4 yung denominator. So pwede na ako mag-solve, ano? So solve ko na yung 4 minus 1. Okay, 4 minus 1 is 3. Ayan, 3. And then sunod, 4 nasa taas, 4 minus 1, 3 din dapat. And then copy natin yung part. So ang sagot natin ay 3 and 3/4. Okay? So sana po naging clear po yun sa atin. Okay? So sana po naging malinaw yung ating solution na yan. So again, yan lang po yung mga technique, and next week po magbibigay pa po ako ng mga techniques at mga strategy. Paano po natin makukuha yung pagsosolve. So medyo utay-utay lang po yung gagawin natin. So as long as meron tayong e-tulay session, I will be giving some techniques and strategy on how to get the best answer. So muli po, thank you po sa lahat ng tumutok sa atin. Okay? Ayan, nag-enjoy po ako ng maigi sa inyo. Ayan, so 5 and 1 half. So po. Ayan, sige ma'am. Okay po, so next week po ma'am. Okay, pwede po natin pwede nyo po i-send sa akin yan ma'am. Okay, para po at least maging malinaw po sa atin yung pagsosolve na yan. Okay? So again, thank you very much po sa inyong lahat. Okay, for clarification po, pwede nyo pong i-send sa aking email. Okay, sherwin.lumeda@deped.gov.ph yung mga inquiries nyo po and correction po para next week po ma-discuss po natin ng maayos kung may clarification po na dapat gawin. So again, ako po muli si Tutor Sherwin. Nagsasabing maraming pong salamat sa inyong lahat. Okay? So muli, okay, antabayanan niyo po ang alternative learning system natin sa pang-secondary naman po. So again, salamat po sa inyong lahat at paalam po. Bye-bye! Sigurado ako na marami ka na namang natutuhan sa ating e-tulay tutorial session ngayong araw. Tandaan, ito ay hindi lamang para sa ating mga mag-aaral, kundi pati rin sa ating mga minamahal na guro at mga magulang na kaagapay natin para maituloy ang pagkatuto sa kabila ng nararanasang pandemya. Patuloy ding sumubaybay sa DepEd TV para sa mga araling ginawang video episodes.
Mapapanood ito mula Lunes hanggang Sabado, alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi sa inyong mga telebisyon. Abangan bukas mula alauna ng tanghali ang iba pang aralin sa ating Itulay free online tutorial session sa Araling Panlipunan. I-like and subscribe at manatiling nakasubaybay sa ating Itulay tutorial session sa DepEd EdTech Unit FB page at Educational Technology Unit channel sa YouTube at sa DepEd Tayo at DepEd Philippines social media accounts. Paalam!